Magandang umaga po kabayan at sa lahat po nang nakikinig po sa atin. Maayong buntag kaninyong tanan. Ay kayo po ay binabanggit sa listahan na lumabas kahapon na sinumiti daw ni Janet Lim Napoles. Ano ba ang reaksyon nyo dito? Inaamin ho ba ninyo o hindi? Ay napaka-unfair po niyan, ano? Kasi wala naman po akong PDAF project na pinadaan sa NGO. Kahit na sino pag-aari man ni Napoles o hindi, wala po akong proyekto na PDAF na dinaan sa NGO. Kung tutuusin, noong 2013, 190 million ng aking PDAF ay hindi ko ginalaw. Noong 2014, 200 million ng PDAF ko, give up ko. So, hindi ko po ginagamit yung halos ang PDAF ko, tapos lalo na kung ipapadaan ko sa NGO, wala po akong ganyan. Linagay ko yan sa scholarship, medical assistance program, at saka yung SEEDS, yung pantulong sa mga munisipyo na lalo na yung mga dinaanan ng mga bagyo. So, kahit noong mga nakaraang taon wala rin kayong ginagalaw o wala rin kayong transaksyon kay Janet Lim Napoles? Wala po, kaya nga kung yan ang basis ng kanyang, kunyari ang kanyang listahan ay sinabi niya ito yung mga nakatransaksyon ko. Kasi nungalingan po yan, and then dahil dyan, disqualified siya talaga maging state witness kasi dapat ang state witness nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Ang lumalabas kasi rito kabayan, merong lumalabas na isang letter, ginamit yung pangalan ko sa isang sulat at naka-address kay Department of Agriculture Secretary Alcala. Ang pirma ko doon ay forged signature. So kung yan lang ang kung yan ang basehan nila, so imagine mo 'yon, sila mismo ang nagpo-forge ng signature, tapos pipilitin nilang ay kasama namin yan sa aming mga transaksyon o pino-forge ninyo ang signature ng isang tao. So ganyan po kalala ang sindikato na nag-ooperate, ang lalakas na ng loob, nagpo-forge na ng mga signature, tapos isasama ka sa listahan. Sino po ang nag-forge? Ayon po ang aking pinapaimbestiga na po sa ombudsman. Ako po yung nag-file na ng kaso. Pero ang kasama nga pala yun sa mga kinaso ninyo sa mga taga-DA. Opo. Kasi kung sino yung tao na nakitaan natin na siya ang nakahawak ng forged na dokumento, ang assumption natin, siya ang nag-forge. Ngayon, sila na ngayon na magsabi na hindi sila ang nag-forge. So, ang aking pong inumpisahan, yung aking kaso ay laban doon sa mga taong may mga dokumento. Kasi, number one, pumirma sila ng Memorandum of Agreement, nakabase doon sa fake na sulat. Tapos, dahil doon, naka-issue pa ng mga voucher, ng mga cheque. So, lahat po ng mga opisyalis na yun ng Department of Agriculture, kinasuhan ko na po yun sa Ombudsman. Ngayon, depende po sa sagot nila, matitrace na po natin dito kung sino talaga ang nag-forge. Pag hindi magaganda ang sagot nila, ang assumption po ng batas, sila ang nag-forge. Kayo ho ba'y tumanggap ng campaign donation nung nakarang eleksyon kay Napoles? Hindi po. Pero ang sabi sa akin ng campaign manager ko, siya po ay nag-offer. At ang aming pong desisyon ay tanggihan ang whatever ang offer niya. Okay. Senator, maraming salamat po at magandang umaga. Salamat din po kabayan. Si Senator Coco Pimentel.